Ang kapal ng mukha para magsabi na, hoy, wag kayong magtago. Kung hindi kayo guilty, wag kayong magtago. So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin mo yan sa mga tao? You see, these people were elected, same as your boss. Elected. Elected. So, itong mga tao na ito elected. And you wanted them to be out of the scene dahil dito sa inyong impeachment sarsuela. Di ba? Ngayon, sinasabihan nyo na kung hindi sila guilty ay huwag magtago. Tama naman yun. Dahil ako mismo, kung ako ay guilty, baka pa. Kung wala naman akong kasalanan, bakit ako magtatago? Hindi ba ga? Yun lang yun eh. Which unfortunately, in this scenario, hindi yan uubre. Sapagkat may kasalanan ka o wala, kailangan mo magtago sapagkat tatraidorin ka ng mga traidor sa pamahalaan. Kagaya ng ginawa nila sa pagtraidor sa dating presidente ng Pilipinas, hindi ba ga? Umihip na naman sa lusong etong tao na ito. Ibalik natin sa kanya ngayon. Kung sa bagay, walang asong kumakagat sa kanyang amo. Kahit naggutomin mo pa yan ng husto. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin mo yan sa mga tao? Ronnie Ramos po, join me until 5:30 in the morning sa kabuuan po ng ating programa ngayon pong araw na ito ng Martes. Tama ba? Martes, Ikalabing-7 sa buwan ng Pebrero 2026. Abay, malapit nang matapos ang buwan ng mga puso. Oo. Ngayon pa rin na may buwan pa rin ng pag-ibig. Peb-ibig ang tawag ng iba. Yan ang kanilang ginagamit. But anyway, sa inyo pong lahat, mga kaabante, nagpupugay po and good morning kay Kagawad Boy Asahar ng Barangay 426 Zone 43 dyan po sa Pasig sa Sampaloc, Maynila. Magandang umaga po sa inyo dyan, mukhang duty ngayon si Kagawad kaya gising pa. Ayan, sa inyong lahat, good morning. At syempre sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan, good morning again. Tayo po ay hindi pa rin napapakinggan, So, wala pa rin po tayo sa DWAR 1494, Hindi pa ho tayo napapakinggan sa himpapawid sa pamagitan po ng radyo. Patuloy pong pinalalakas at inaayos ang atin pong transmitter and towers dyan po sa bahagi po ng Bulacan para mas lalo hong lumakas ang atin pong signal dito po sa Metro and Mega Manila. Good morning! Yan. Alas 4:09 na ho ng umaga. Abante Pilipinas. Meron hong tumatahol na naman, And it deals with the term moral ascendancy. O yan, sabi nung iba sa ilang mga wikang kolokyal, ang tawag nila dito ay moral authority. Ayan. Ano bang ibig sabihin ng moral ascendancy? Yung ikaw ay merong parang karapatang magsalita sa isang tao tungkol sa isang bagay, pangyayari, kaganapan, pangalan, or whatsoever. Na meron kang karapatang pumuna sapagkat hindi kanya kayang punahin o sapagkat hindi mo ginagawa or something like that. Pero ang kahalintulad niyan sa kolokyal na mga kasabihan ay wag mong gawin, tumingin ka muna sa iyong mukha bago o sa salamin bago ka tumingin sa mukha at dungis ng iba. That's how it goes, yung moral ascendancy. Kasi ngayon, dumadaldal na naman itong si Auntie Claire. Ang labo talaga ni Claire, Nabanggit na Claire ang pangalan, tunog malinaw, pero ang labo Bakit ganun niya? Abay, mantakin niyo yung nagbigay na naman siya ng kanyang mga pahayag at sinasabing, kung ikaw ay not guilty, dapat ikaw ay hindi magtago. Dapat harapin mo ang mga akusasyon sa iyo. Wow! Ang galing mong magpayo!
Ay, sorry. Muntik na. Oo, muntik nang mabanggit yung SHRT. Walang diyang yan, ano ha? Ang galing mo talaga, basta't sa pool sa kalaban, talagang ang galing mong magsalita, pero yung sarili mong pagmumukha, hindi mo maipaliwanag. Yung mga boss mo, hindi mo masabihan ng ganyan. Hanggang ngayon, hinahamon siya ng taong bayan at ang kanyang manang ay naninindigan sa kanyang mga isiniwalat sa mamamayan na sila ay gumagamit ng hindi kaaya-ayang pulburon. Oh, hanggang ngayon, hindi nyo pa yan napapatunayan. Ngayon, sabihin mo sa amo mo, Auntie Claire, na hindi naman Claire. Sabihin mo sa amo mo para parehas. Para parehas. Hindi yung parehas na ganun. Ha? Kailangan parehas na pantay. Yan, ganyan. Pantay. Ha? Pantay. Hindi yung parehas na ganun. Hindi ganun. Kailangan dapat pantay. Pag sinabi mo sa kaliwa, sabihin mo rin sa kanan at sa gitna. Diba nga? Dapat ganon, pero hindi eh. Basta't patungkol sa mga taong alam mong delikado ka pag ikaw ay nasibak sa pwesto. Ang galing mo. Pero hindi mo masabi yan sa iyong mismong amo. Di ba? Ay kung sa bagay, walang asong kumakagat sa kanyang amo. Kahit nagutomin mo pa yan ng husto. Bagay na kung minsan ay may pangyayari na talagang kapag ka nabangaw na yung aso, ay kakagatin na niyan kahit na sino. Kasi pag ang aso'y bangaw, ang tingin niyan sa lahat ay kaaway. Di ba ga? Yun hong tumutulo ng laway at nababaliw na. Pero hindi lahat ng tumutulo ang laway na aso ay bangaw. Yung iba naman ho ay talaga lang dehydrated at kailangan nilang uminom ng tubig. Ay ito hindi eh. Mukhang hindi ito bangaw. Ito ay well-fed na attack dog. Kaya naman ho, kita mo ang kapal ng mukha dahil sa mamahaling make-up. Ang kapal ng mukha para magsabi na, hoy! Wag kayong magtago. Kung hindi kayo guilty, wag kayong magtago. Hindi ba? Pero again, umihip na naman sa lusong etong tao na ito, Ibalik natin sa kanya ngayon. Hoy, Auntie Claire, na ang kapal ng mukha dahil sa mamahaling make-up. Nakita niyo ba yung itsura niya doon sa karadyo? Doon sa karadyo, nung panahong binabakbakan niya si Bongbong Marcos. Anong itsura niya noon? Ibang-iba sa itsura niya ngayon, hindi ba ga? Noon parang walang makeup, ngayon ay parang, napakapal yata ang makeup. Sinasabi ko lang yun kasi saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin mo yan sa mga tao? You see, these people were elected, same as your boss. Elected. Elected. So, itong mga tao na ito elected. And you wanted them to be out of the scene dahil dito sa inyong impeachment Sarsuela. Hindi ba? Ngayon, sinasabihan nyo na kung hindi sila guilty, ay huwag magtago. Tama naman yun. Dahil ako mismo, kung ako ay guilty, baka pa. Kung wala naman akong kasalanan, bakit ako magtatago? Hindi ba ga? Yun lang yun eh. Which unfortunately, in this scenario, hindi yan uubre. Sapagkat may kasalanan ka o wala, kailangan mo magtago sapagkat tatraidorin ka ng mga traidor sa pamahalaan. Kagaya ng ginawa nila sa pagtraidor sa dating presidente ng Pilipinas, hindi ba ga? Na sa halip dito litisin, isinuko doon sa ICC. Bakit? Para mawala ito sa kanilang landas, which became more chaotic or problematic in their situation. Kasi lalong lumaki problema nila eh. Di ba? Kaya again, Auntie Claire, kung talagang meron kang kapal ng mukha, then tell it to the Marines. Sabihin mo yan sa mga Marino o kaya ay sa boss mo na kung hindi ka guilty, abay wag ka magtago.
Kung hindi ka addict, aba, hindi magpa-hair follicle test ka. Kung talagang hindi ka addict. 4:16 in the morning.